Taiwan and Manila, but there is no rest for me because I have a lot of news for you. Pinoy goes to Brunei and smoking ban in Manila. That and more as Kababayan LA starts right now. Kayo po ay nanonood ng Kababayan LA, ang kauna-unahang daily talk show para sa mga Pilipino dito po sa Los Angeles. My name is Janelle Sawyer, Kababayan in Los Angeles. And today on the show, we're going to find out how Gawad Kalinga raised more than $300,000 sa Las Vegas recently, and that will be used to build 150 homes sa isa pong baryo sa Pilipinas. But before that, dahil nga po Wednesday ngayon, alamin natin ang balita mula sa balita. Pinoy na Pinoy, Balita. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita, joining us from their Glendale newsroom. Magandang hapon sa iyo, Ronnie. Ano bang mga may init na balita mula sa Pilipinas? Oo, no, maraming mga nangyayari sa ating bayan, ano. Of course, si Presidente Noynoy Aquino, he left this morning actually going to Brunei at marami silang pipirmahan daw mga memorandum of agreements, mga bilateral agreements diyan, ano. At saka meron din tayong balita tungkol sa mga nangyayaring mga nakakawalang mga VIP yata doon sa ating sinasabi pamanding National Bilibid Prison. Yes. Of course, yung ating smoking dito sa Manila, no? At ini-enforce yata yan, dapat daw walang smoking in public places. So many news stories to talk about today. I was just in Manila at yan din ang mga laman ng headlines sa mga dyaryo doon. Let's start with President Aquino's state visit to Brunei. It's a 2-day visit, 55-man delegation, and they're making a fuss out of him spending 2 million pesos on this trip. Mahal ba yan o mura? O no, simula pa raw nung reign ni Presidente Ramos, ano, sinasabi na this is the least expensive. Ito po ang pinakamalit na budget na hinanda po ng gobyerno ng bayan natin na papunta ng isang presidential visit sa ibang bansa, no? 2 million pesos lang, nabanggit mo na nga dyan, ano? At sinabi mo na nga, 55-man delegation, napakarami niyan, pero 2 million daw ang gagastusin nila. At ano naman ang pakay ni Pinoy sa Brunei? What is he planning to achieve from this visit? Of course, ano, sa bayan ng Brunei, ano, marami tayong mga kabayan. We have tens of thousands of workers there. Pero of course, marami rin dyan mga illegal. So, ang gusto nilang malaman, ang ating bayan, gagawa sila ng agreement na sana malimit or stop human trafficking sa bayan na yan. At of course, drugs din, ano. At saka of course, yung mga iba pang mga pwedeng pag-usapan ng dalawang gobyerno natin para sa ikaunlad ng security, especially sa Spratlys, ano. At saka kung ano man ang economic cooperation. Of course, Brunei is rich in oil. And of course, 2 days lang tong visit na to. Is he going elsewhere after or babalik na siya ng Pilipinas? Babalik na siya ng Pilipinas. This is a 2-day visit. Wala namang ibang nakaschedule pa yata na pupuntahan si Presidente Aquino. Alright. Meanwhile, back in Manila, Manila is planning to step up their smoking ban sa city na yun. How likely is that to happen, Ronnie? Alam mo, maalala ko nung bata pa ako, high school pa lang yata, nanigarilyo na ako noon, pero in-stop ko na yun, I quit. At alam naman natin, ang ating bayang, ang ating Presidente, si Noynoy Aquino, he has been urged to also quit, ano, para maging modelo siya, no? But at any rate, ang Metro Manila Development Authority at sinasabi nila kailangan daw talaga itigil na ang smoking sa public places para magandang ang ating bayan, sa mga turista natin, sa mga bisita. Of course, yung mga bata, mga kababayan natin na hindi naninigarilyo. Yes, a lot of people are saying, a lot of tourists are saying that Philippines is very polluted, and I think if we cut the smoking, then makakatulong yun sa pollution sa Pilipinas. Meanwhile, Ronnie, we have that here in the States. In Santa Monica, some areas may ban from smoking, diba? Pero bakit kaya sa Pilipinas nahihirapan yung mga authorities natin to implement that? Alam mo, masakit nito. Meron tayong batas since 2003, no, hindi ini-implement yan. Alam naman natin ang corruption sa mga pulis sa atin, malaking issue yan at papag-usapan natin mamaya yan, ano. Out of millions of Manila residents, there are apparently 17.3 million who are smokers. Diyan lang yan sa Manila, no? At 28% lang araw ng Filipinos age 15 years and over ay naninigarilyo. Yeah, nakakalungkot. I was just there nga, like I said, napakaraming mga bata na naninigarilyo na. But what will be the fine if they're caught smoking or, you know, going against they this? will have to pay 500 pesos, ano, sa mga mahuhuli dyan, ano, or $11.
500 pesos sa atin, malaki yan kasi it's more than a day's full wage. Minimum wage. Oo. Okay. Tapos, kung hindi naman daw, magkakaroon ng community service sa mga hindi makabayad. Community service. All right, Ronnie, don't you think it might also make way for more corruption? Alam natin, paano yun ma-measure? Pwedeng magbigay ka ng 500 pesos dun sa arresting officer or dun sa police na mag-aaresto sa'yo, pero ibubulsa lang yun ng police, diba? And speaking of corruption, of course, we go to our third story, which has something to do with the DOJ. Yeah, oo, no? At marami ritong mga officials na they will be penalized. Iba ay mga bibigyan ng administrative offenses penalty sa kanila, no? At ang masakit nito, yung para bang ito yung chief, tapos yung sunod na chief, susunod na ibang chief na naman do sa maximum security. Lahat sila pinipenalize ngayon. Pero bakit pinabayaan yung dating governor ng Batangas, si Leviste nga na nabanggit mo, nakakalabas supposedly ilang taon ng kanyang pato because of murder. Right, okay. He is a convicted murderer. Yes, for those viewers who are hearing about this only now, bakit ba nasa kulungan si ex-governor Leviste? And he is the former husband of Senator Lonan Legarda, correct? Oo, meron siyang pinatay, no? He was convicted? Oo. Okay. Yun na nga, no? He's convicted for, I think, 12 to 15 or more than years pa. Ito na nga, nakakalabas daw. At hinuli nga siya ng NBI, nasa Makati yata, no? At hindi alam ng mga authorities sa atin bakit nakakalabas. However, yung mismong chief ng National Bilibid Prison, so he's being relieved. Tapos yung dating nag-permit ng ganyang VIP treatment kay Leviste, yun din ay penalize. Tapos yung mga sa maximum security at iba pa. Pero ang masakit ito, yun lang yatang bibigyan ng criminal charges yung kanyang custodian. Alam naman natin, yan ang pinamababang rango sa mga nabanggit na mga pangalan. Right. And the DOJ, Department of Justice Secretary, also resigned, correct? Oo, si Jokno, nabanggit mo, si Bureau of Corrections Director Ernesto Totoy Jokno, nag-resign siya kasi nga, nung lumabas itong issue na to, tapos hinuli siya ng NBI, si Governor Leviste, pero napakalaki, no? At meron pang, actually, isa pang mga nawawala raw, yung isang Taiwanese drug convict na nawawala yata since 2004. Alright, so mga prison escapades, kailangan maghigpit, and we're gonna closely monitor this news story because obviously maraming dapat managot. For now, Ronnie, thank you so much for sharing those news stories with us. Maraming salamat po sa inyo. Para po sa mas marami pang balita, log on to their website, www.balita.com, where I have my own weekly column. There's a space there for if you want to read some of the stuff that I write. Also, kung gusto niyo po ng mas marami pang balita and you're willing to pick up the paper, midweek and weekend edition, available po sa inyong mga paboritang Filipino restaurants and establishments. We're going to be back more on Kababayan LA. Don't go away.